Okay guys, good morning ulit. Paikot kami ngayon papuntang Forest Region. Meron na pala akong gusto i-clarify regarding din sa vlog na to. Itong vlog na to kasi is my personal opinion. Kung ano man yung mga nangyayari, ano man yung mga na-check natin. Ito ay walang kinalaman sa munisipyo or sa any private entities or any individual. Basta sariling kwan ko lang to. One way of helping yung mga kababayan natin para may parating yung information na kailangan. And siguro usapan din namin ni Mayor kahapon, siguro ilalagay na lang muna natin to sa Facebook. Hindi ko na muna idadaan sa YouTube para at least maraming mas makakapanood, kasi pagka nasa YouTube siya, kung yung iba hindi kasi nila mapanood. Pero syempre guys, hinihingi ko pa rin yung suporta nyo. Suportahin nyo pa rin yung channel ko sa YouTube, mag-subscribe pa rin, mag-like, and i-click nyo pa rin yung notification bell para if ever na may mga if ever na may mga i-upload ako na bagong video, manonotify kayo. And one thing more, please lang po, wag po kayong mag-PPM sa personal na account ko, kasi ang dami-dami pong mga messages doon. Minsan hindi ko na nababasa yung iba. Sayang naman kung hindi natin masagot. And syempre, alam nyo naman na pag personal account kasi, hindi siya automatic na pumapasok sa inbox ko. So minsan nangyayari na sa draft lang bang tawag doon. Basta hindi siya pumapasok sa inbox ko kaagad. So kailangan napipilter yun. Ang dami-dami ng mga messages doon na nagtatanong about sa yung mga common questions. And syempre, yung iba nasasagot ko, pero yung iba kasi mahirap din naman kasing sagutin, kasi hindi ko rin, baka mamaya masagot ko kayo ng mali, di mas magiging problema pa natin. So mas maganda siguro dumiretso na lang kayo sa Municipality of Pichage. Doon na lang po kayo mag-PM. Marami naman pong may admin naman po doon na sasagot sa inyo. At least sigurado kayo na yung information na manggagaling is legit, galing po talaga mismo sa kanila. And yung bali ang magiging kan natin sa vlog na to ngayon is about dun sa social amelioration pa rin, pero siguro itatakal natin yung about dun sa mga magtatanong-tanong pa tayo ng mas malalim para at least mas malalong maintindihan yung about dun sa paano sila mag-assess at saka paano sila mag-select ng mga individual na talagang karapat-dapat. And based sa usapan namin ni Mayor kahapon, ang tindi pala guys ang tindi pala nung penalty ng mga barangay kapitan at saka mga barangay officials na mahuhuli na maglalagay ng mga kondon, yung mag-a-add ng mga individual doon na hindi naman karapat-dapat. Kasi ang sabi ni Mayor kahapon is kung napatunayan na meron silang inilagay doon na hindi naman karapat-dapat, ang penalty nun is ipapabalik sa kanila yung 5-5 plus yung kwan pa nila, plus yung kakaharapin nilang kaso. So warning na rin sa ating mga barangay officials at mga barangay kapitan na huwag na kayo mag-attempt, kasi makikita yan, mahuhuli kayo. So para hindi na kayo mas mamblema pa, at saka para wala namang bias, kasi maraming talaga nagsasabi na mayaman naman tas nabigyan, parang ganon. So in-update din naman, binabalidate din naman ng ating DSWD. And isa pa pala, mahigpit po na ipinagbabawal na ang mga barangay officials is lumapit sa ini-interview pagkasalukuyan na ini-interview ng DSWD yung mga individual. Thank you, boss. Bawal silang lumapit, at saka especially bawal silang sumagot sa mga katanungan ng DSWD pag habang ini-interview sila. Kasi napansin ko rin lately, may mga barangay officials tayo na sila yung sumasagot pagka, for example, may tinanong dun sa ini-interview, sila ang sumasagot. So bawal po yun.
Pagka ganun kasi, pwedeng isipin na itong mga barangay official na to is parang inaabogado nila. Kumbaga sila yung nagkukan dun sa ini-interview, which is yun nga ang iniiwasan natin, yung tawag dito, maapektuhan yung kredibilidad ng nag-i-interview, at saka para na rin masunod nila ng tama yung guidelines. So yun po, pag kami napansin po kayo na gano'n, na yung ini-interview is ang sumasagot, yung ini-interview na individual tapos ang sumasagot is yung mga barangay officials natin, medyo kaduda-duda kasi yun mga kapatid. Kaya yan din ang isa sa mga babantayan natin ngayon. And yan ya, pinagbabawal po yun na lumapit sila habang may ini-interview. Ang kwan lang po ng ating mga barangay officials is samahan po yung DSWD para puntahan yung mga nasa listahan, hindi po yung sila ang sasagot sa mga katanungan. So yan muna po ngayon, siguro mamaya ulit itutuloy natin ang vlog. Boom! Dito nga balay tinapanan mi, balay apo ni Marcelo, sir. Marcelo. Nakadati May ay May. Ano ba yun, sir? Nasabi na hindi kami Christine. Nag-asawa kayo? Sabi niyo kasi kanina wala pa kayong Nagkan kay Tikwan, ATMT 4 piece. Baro lang namin. Nasukatan din na. Hindi na nakanyayin ako sa guys. Akala hindi na ano sir kasi may nakaalat na daw sa kanilang mag-set na lang daw sila ng schedule nila sir. Igagawin sila ng cash card na, sabi ni Ma'am Christine. Cash card. Opo. Mrs. Casting ngayon dating pa iti gobyerno, ti ko ti DSWD kit iburay-buray na ti kwarta tapno makasurvive mamin na ya. So iti 4 case ada ti talaga nga para kanya yon. So since pasensyahin da kami na interview da kayo, baka panunutin nyo nga ada ti bias na aji mapan kanyayo dito as lakas gamit lang ijay. Ayan. No 3,000 jitang tanggapin ti 5,500 ikabil day jika tapno buo nga 5,500. Tati kahit ni gobyerno maikan am amin yung tipada tayo nga marigrigar. Ayan. At dati sa baling nga team o may kanyayo. Ayan. Okay. Sige. So next. Okay, nandito tayo sa Barangay Jasan ngayon. So, umikot na rin sila. Ito ang problema dito pagka mga ganitong rural area kasi ang lalayo. Kumbaga parang nasa kabilang bundok yung mga bahay, parang gano'n. Ayan po, tingnan nyo. So, more on farm area, mga saging at saka mga pinya, ang mga kuwan, tapos may mga mais din. Pero dito mo rin makikita yung mga, syempre, yung mga kababayan natin na talagang nangangailangan. Ayun, kanina nasa Villacampo kami, and after ng Villacampo punta kami ng ano yun Paul? Doon? Jasan. Hindi, Jasan to eh. Ay, madadamyan. Dediretso kami ng Madadamyan mamaya para silipin natin din sila kung kumusta sila doon. Ayan, so sobrang, ang isang problema pa dito is sobrang init. So, init, alikabok. Yan ang tinitiis ng ating mga frontliners na namimigay ng ayuda para sa SAP. So, mga kababayan natin, wag na kayong rumeklamo, please lang. Kasi kita nyo kung gaano kahirap ang ginagawa nila.
siguro kung gusto nyong magreklamo, eh try nyo mag-volunteer na rin at sumama sa amin para at least makita nyo kung gaano kahirap yung mga ginagawa namin. Hindi biro. Ito is para sa pagmamahal ng bayan, para makatulong sa mga kababayan natin. And kung magrereklamo rin na kayo na magrereklamo, mas lalong imbes na mabus yung moral ng ating mga frontliner, baka minsan kasi nakakawalang gana, nakakadismaya. Kaya please lang mga kapatid, if ever pala na may mga reklamo naman tayo, may mga mga concern, sabi nga, nandyan naman ang grievance committee, sila na lang po kausapin nyo. Kasi kung sa social media lang kayo magrereklamo, hindi naman po aabot yan dun sa kinakaukulan talaga eh. So para sigurado, grievance committee ang kausapin nyo, malay nyo nga, sabi nga, ma-approvean kayo at maisama kayo sa listahan na mabigyan. At least may nangyari, hindi sa social media kayo nagrereklamo. Yun lang po, maraming salamat. Okay, andito tayo sa Villa Permin. So, bukid-bukid ulit. Ayan. So, ito yung bahay na bibigyan natin. Ayan siya. Okay guys, andito tayo ngayon sa may barangay Magleticia. Ililinawin lang natin yung about sa mga category kasi syempre yung nasabi ko about doon is masyadong generic, masyadong generalized. So ngayon, kausapin natin si Doc Mick regarding dyan kasi isa sa mga grievance committee. Baka sakaling may paliwanag niya sa atin na mas malinaw. Doc! Yes. Good afternoon. Good afternoon. Tatanong lang ako regarding dun sa sa mga category natin. Kasi di ba past few days kasi nakita ko yung sa pag-a-assess naka-categorize na siya. May category 1, category 2, category 3. Pwede mo ba kami bigyan ng konting content or paano ba yun yung sa category 1, category 2 at sa category 3 kung ano yung mga pumapasok doon, kung sino yung mga nakalagay doon. Okay. So, meron tayong tatlong categories sa pamimigay ng ating tulong galing sa ating DSWD. So, pag sinabi mong category 1, sila yung mga pamilyang walang hanap buhay. Sila yung mga tipong no work, no pay. So, sila yung mga umaasa lang sa inaani or mga tinitinda lang sa mga galing sa backyard nila tulad ng mga nagugulay, yung mga may tindahan na maliit, yung mga nakikisaka, yun po yung mga nasa category 1. So, in short, sila po yung mga talagang no work, no pay. So, yung mga poorest of the poor. Yes, we call it the poorest of the poor. Then, pag sinabi mo naman na category 2, sila yung mga medyo may kaya, yung mga may maayos na tindahan, meron silang pangalawang source of income. Pwede rin yung mga OFW. Papasok po dyan yung mga category 2. Bakit? Kasi yung mga pamilya nila na naiwan dito na let's say laborer sila, let's say nasa farm, nakikisaka, pero yung family nila ay part din na nasa ibang bansa. So sila ipapasok sa category 2. Tulad din ng mga tricycle driver na may kamag-anak or may asawa na nasa abroad.
sila ipapasok po sa category 2. Pag sinabi mo naman category 3, sila yung mga may kaya, lubos na kaya nilang buhayin yung sarili nila at kayang buhayin yung pamilya na kasama sa bahay nila, tulad ng mga government employees, lahat mga professionals, yung mga nagtatrabaho sa mga private companies na with pay, sila po yung mga papasok sa category 3. So yun po yung mga talagang hindi naputol yung monthly na support, kumbaga may monthly na sahod Yes, pa rin. yung kaya nilang buhayin at may pumapasok sa kanilang income na tuloy-tuloy nilang kayang tustusan yung pang-araw-araw nilang pangailangan sa mga sitwasyong ganito. So, liliwanagin ko rin, Doc, yung, di ba yung sa kwan natin may mga iba-ibang mga kandiyan, may iba-ibang programa din katulad sana dun sa mga OFW natin, di ba? May programang OWA ang mga kwan natin. So, ito kasi sa social amelioration parang hiwalay sila, di ba? Yes. Yun. So far ngayon, Doc, wala namang binagong guidelines, wala namang Actually, ang binagong guidelines kasi sa una, pumasok kasi dyan na isasama natin ang tanod. Sasama rin natin ang mga BHW. Pero sa pagkakataong ito, aayusin muna natin kung paano natin ibabalance na isasama natin sila dito sa social amelioration na to. Una, papasok kasi dito yung pag OFW na tinatawag natin, syempre, tutulungan din sila ng COA. Ang guidelines kasi nito ay manggagaling din muna sa national government. Okay? Pangalawa, yung mga nagtatrabaho na tulad ng mga nasa company na naapektuhan din nito, tutulungan naman tayo ng DOLE. So may mga kanya-kanya rin tayong mga tulong galing sa mga departamentong ito. Yung sa mga construction workers daw po, kumusta naman yung kasama ba sila sa social amelioration Yes, exactly. program natin? Construction workers ay kasama rin po sa category 1 kasi sila po Category yung 1. mga no work no pay. So may trabaho, dun lang po sila nagkakaroon ng kita. Ngayon po at nagkakaroon ng mga lockdown, wala po tayong mga trabaho tulad ng mga gumagawa ng bahay, mga nasa construction. So sila po yung mga laborers na kailangan natin bigyan ng tulong. Pati yung po yung mga nakikisaka, yung mga nakikitanim or nakikipag may tawag kasi sila dito tulad sa mga baryo, ang tawag nila nakikiuma. So yun yung mga pwede nating bigyan sa category 1. Okay. Doc, yung tanungin ko lang pala, yung about sa grievance, kasi di ba nasa grievance ka. So marami na ba kayong yung mga dumulog sa inyo na nagpalista, nagpa-interview at saka nagpa-assess? May mga na-approvean na ba na nabigyan na or meron na, marami na. Actually kasi ang nagiging reklamo ng iba, dinadaanan lang daw sila, hindi sila na lista. Pero actually, kaya po kami nandito para tumulong sa inyo. Pag meron po kayong mga reklamo, pwede po kayong pumunta sa bawat barangay pong dumalaw sa inyo ang ating mga DSWD workers. Meron pong bawat isa sa amin na nakahandang tumulong sa inyo. Basta ang pagbibigay po ng approval po natin dito sa grievance committee, pag kayo po ay nasa category 1 at hindi po kayo na-approbahan, may mga guidelines po tayong sinusunod. Let's say yung iba na hindi sila nabigyan ng pagkakataon na may lista. Pero nandito po kami para tulungan kayo at dadalhin natin sa tamang proseso sa pag-interview para malaman natin kung ano ba talaga yung mga kailangan nating alamin. Basta pasok po kayo sa guidelines ng DSWD, matutulungan at makakapasok po kayo at ma-approbahan po tayo. Kaya yung mga iba po dyan kasi mahirap po kasi lalo na yung mga nagre-reklamo na nadadaanan. Kesyo yung kapitbahay namin ganito, mahirap pong magsalita lalo pag pinopost pa sa social media. Mas maganda po siguro bago tayo magsalita or bago natin i-post sa social media, alamin po muna natin kung ano po yung magiging guidelines para bago tayo magreklamo. And kaya nga po nandito kami as grievance committee para maayos po natin yung tamang proseso ng pag-approve po sa inyo. Dahil hindi naman po lahat ng bagay is basta na lang ina-approve natin, kaya iniisa-isa po natin yung mga guidelines. Kung pasok po tayo doon, ma-approve din po tayo. Yan. So far, Doc Mick, yun lang naman ang gusto nating linawin kasi syempre, yun nga sabi ko kanina, yung sa mga category kasi medyo hindi rin masyadong malinaw yung pagkasabi ko dun sa previous na vlog. Kaya ito rin yung kan ko ngayon na may makausap sa inyo, lalo na sa grievance na para malinawan ang mga tao. At saka yun nga, mas maganda talaga na sa inyo na lang dumulog, wag nang padaanin sa social media, wag nang kwan. And napansin ko rin kasi na karamihan naman nagrereklamo sa atin ngayon, lalo sa social media, karamihan hindi naman taga Itiage, or kung taga Itiage man, wala sa Itiage. Yes. Kumbaga nasa ibang bansa. So sana yun lang na wag na lang sanang sumausaw para at least hindi na lumaki ang problema. Tama.
Anyway, Doc, maraming salamat. Maraming salamat din po. Tayo po yung magtulungan, kaya po natin to. Ito po ginagawa ng gobyerno ay para po sa atin. Lahat po tayo magtulungan para sa ikabubuti ng bawat isa. Ayun. Maraming salamat, Doc. Thank you. Thank you.